Southeast Asia is a goldmine of flavor. At hindi lang mga local ang addict dito. Even foreign tourists go crazy for these dishes. Kasi nga, sobrang sarap na, sobrang mura pa. Sa video na ito, i-rate natin ang pinakasikat na pagkain sa bawat bansa sa Southeast Asia. Vietnam, pho. Mga sangkap, beef broth, flat rice noodles, brisket o rare beef slices, sibuyas, bean sprouts o toge, basil, hoisin sauce, chili, calamansi o lime. Mainit, mabango at comforting, parang sabaw na pampakalma. Simple ang itsura, pero malasa at puno ng herbs. Hindi palaban sa spice, pero solid ang timpla. Rating, 8/10. Light, balanced, at madaling magustuhan, lalo na kung hanap mo ay sabaw na may puso. Laos, lab. Mga sangkap, giniling na karne ng baboy, baka o manok, calamansi o lime juice, fish sauce, sibuyas, mint, sile, at toasted rice powder. Parang salad na may suntok, maasim, fresh, at may nutty crunch mula sa giniling na bigas. Pampagana talaga, pero para sa iba, parang kulang sa linamnam. Masarap siya pero hindi pang bida kung di ka sanay sa ganitong timpla. Rating, 6/10. Medyo light, flavorful, at unique, pero hindi siya madaling magustuhan sa unang tikim. Malaysia, nasi lemak. Mga sangkap, coconut rice, sambal, pritong diles, mani, itlog, pipino, at fried chicken o rendang. Nasi means rice, at dito, ang rice pa lang, may laban na. Lutong gata, malambot, at amoy pa lang, ulam na. Tapos may sambal na maanghang tamis, crunchy diles at mani, itlog, pipino, parang food court combo sa isang plato. Rating, 6.5/10. May character at siksik sa lasa, pero medyo mukhang hiwa-hiwalay lang na ulam sa isang plato. Myanmar, mohinga. Mga sangkap, catfish, rice noodles, fish sauce, banana stem, lemongrass, luya, bawang, sibuyas, turmeric, boiled egg, at fried fritters na gawa sa munggo. Ito ang national dish ng Myanmar, sabaw na may malalim na lasa, earthy, fishy, at ma-herbs. Hindi siya flashy, pero kung sanay ka sa Asian flavors, mapapahinto ka sa bawat subo. Pang araw-araw sa kanila, pero exotic para sa iba. Rating, 7/10. Matapang, makasaysayan, at may sariling karakter. Hindi siya crowd pleaser, pero kapag nagustuhan mo, di mo makakalimutan. Singapore, Hainanese chicken rice. Mga sangkap, pinakulo ang manok, kaning sinaing sa sabaw ng manok, ginger sauce, chili sauce, dark soy sauce, at pipino. Malinis, simple, at elegant, kaya perfect para sa mga naghahanap ng healthier choice. Pero para sa ilan, masyadong simple. Walang sebo, walang mantika, at kung hindi masarap ang sausawan, parang plain na kanin at pinigang manok lang. Rating, 7/10. May finesse at swak sa mga health conscious, pero kung kulang ang timpla, walang dating. Indonesia, nasi goreng. Mga sangkap, sinaing na kanin, sweet soy sauce, itlog, bawang, sibuyas, chili, hipon o manok, shrimp crackers, at kadalasang may pipino at kamatis sa gilid. Parang sinangag na may swag, matamis, maalat, maaligasgas, may kick na hindi basta-basta makakalimutan. Pero minsan, nagiging one note, puro tamis, kulang sa layers. At kung hindi mainit o smoky ang pagkakaluto, parang ordinaryong fried rice lang. Rating, 6/10. May appeal, pero fried rice siya na mas astig, pero hindi rin ganun ka-espesyal. Brunei, ambuyat. Mga sangkap, sago starch na hinaluan ng mainit na tubig hanggang maging parang malapot na pandikit. At sinasawsaw sa sawsawan gaya ng sambal, binagoongan, o fermented durian. Ito ang national dish ng Brunei,
Kakaiba ang itsura. Kakaiba ang paraan ng pagkain. Walang lasa kung mag-isa, pero may karakter kapag tinernohan ng tamang sausawan. May ritual vibe, may cultural weight, pero para sa marami, isang subo lang ay sapat na. Rating? 5.5 over 10. Mataas ang value sa kultura, sobrang unique, pero hindi para sa lahat. Kung hindi ka taga Brunei, baka ma-curious ka, pero hindi mo hahanapin. Cambodia, fish amok. Mga sangkap, catfish, coconut milk, crueng paste na kadalasan ay gawa sa lemongrass, turmeric at galangal, itlog at niluluto sa dahon ng saging. Parang curry na pino ang dating, creamy ang gata, banayad ang spice at malambot ang isda. May custard-like texture na kakaiba pero comforting. Mukha siyang simple pero malalim ang lasa at tradisyon, at kapag tama ang pagkakaluto, tatatak talaga. Rating? 7.5 over 10. Refined, rich, at may sariling identity. Tahimik ang dating, pero may recall kapag natikman mo. Philippines, adobo. Mga sangkap, baboy o manok, toyo, suka, bawang, pamintang buo, dahon ng laurel, at minsan may patatas, itlog, o pinya. Madaling lutuin at hindi agad nasisira kahit walang refrigerator, kaya paboritong baunin sa school, trabaho o biyahe. Ang lasa? Maalat, maasim, masarap, pero walang wow factor para sa ibang lahi. Rating? 6.5 over 10. May linamnam, oo, pero sobrang basic, walang kakaibang spice, hindi rin visually appealing. Thailand, Pad Thai. Mga sangkap, rice noodles, hipon, itlog, tofu, bean sprouts, peanuts, chives, tamarind paste, fish sauce, calamansi o lime. Sweet, salty, maasim, at pwedeng maging spicy, depende kung gaano ka kalakas sa anghang. Paboritong street food ng locals at tourists. Madaling kainin, madaling mahalin. Sa Thailand, sobrang mura na, sobrang sarap pa. Kahit galing lang sa kariton sa kalye. Pero pag kinain mo sa ibang bansa, mahal na, hindi pa masarap. Rating? 8 over 10. Balanced, flavorful, at madaling i-adjust sa panlasa. Hindi na siya nakakagulat, pero hindi pa rin nakakasawa. Natikman mo na rin ba ang mga ito? Alin sa mga ito ang paborito mo? At ano pa ang gusto mong matikman? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating kwentong kaalaman sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating Facebook page at mag-subscribe ka na rin sa ating YouTube channel. At laging isaisip na ang magandang bukas ay nag-uumpisa sa pagtuklas